Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. Paunang mensahe po ninyo, Robbery, no? So, mag-iingat po kayo kasi meron ditong energy of merong magnanakaw, merong mambubudol, scammer, manloloko, 'di ba? Sa paligid ninyo. Kaya mag-iingat po kayo. Okay? Always look after your valuables, no? Tangible and non-tangible. What else? At wag kayong masyadong nagtitiwala sa mga tao sa paligid ninyo kasi you never know kung sino diyan yung manloloko or magnanakaw, no? We have blind. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito, Gemini, baka merong problema sa mata. Okay? Baka meron kayong problema sa mata, meron kayong vision problems, kaya kung meron mang ganong sitwasyon, wag na ninyong patagalin yan, magpa-check up na kayo. Alam naman nating lahat na napaka-importante ng sight natin, hindi ba? Kaya kung meron kayong mga discomfort na nararamdaman sa inyong mga mata, magpatingin na po kayo sa doktor, okay? Magbisita na kayo sa optometrist or sa ophthalmologist, at kayo ay magpatingin na, magpa-check up na, okay? We have hesitation. Wag na kayong magdalawang isip pa, okay? Be certain na of your decision. Magpatingin na kayo. Siguruhin nyo na, no? Asikasuhin nyo na yung kalusugan ninyo. Alright? Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na ninyong i-delay pa yung pagpapacheck up sa iyong mga mata kung meron nga kayong problema sa mata. Okay? Probably then, maaari din na hindi naman ito yung inyong sitwasyon. Hindi naman ito yung bagay or subject na nag-hesitate kayo. So, maaari din na ibang bagay ito. No? Kunyari, meron kayong kailangan gawin na importante, no? Pero nagdadalawang isip kayo, nagwo-worry kayo, baka alam mo 'yon, tama ba yung gagawin ko? Tama ba ang decision ko? 'Di ba? Hanggang sa lumipas na yung mga araw, panay worry kayo, so hindi na, nawala na yung opportunity, 'di ba? Pwedeng ganon. Kaya pag-isipan ninyong mabuti ang inyong mga gagawin. Kung nalilito kayo, tune into your intuition. Okay? Kasi alalahanin ninyo yan, yung intuition natin. That is our 24/7 guide. No? That is guidance from the divine universe. At dadalhin kanyan sa tamang daan. Dadalhin kanyan sa kalinawan sa inyong isipan. Magkakaroon kayo ng clarity. Magkakaroon kayo ng clear direction of where you are heading. Kaya kung sa mga panahon na nag-hesitate kayo, sa mga panahon na hindi kayo sigurado, sa mga iniisip ninyo, yun, makinggan ninyo yung inyong intuition. Okay? We have blessing. Wow, Gemini. So, mayroong paparating na biyaya. And this is going to bring forth happiness and joy sa iyo. It's going to give you fulfillment. Hesitation. Mawawala ng mga yan. Yung mga negativity, mawawala ng mga yan kasi mapapalitan na yan ng magandang pakiramdam. Kasi kayo ay magkakaroon ng mga biyaya. No? So, what else? For Gemini, we have 8 of Swords. Okay? So, 8 of Swords is siguro ang iba sa inyo dito, alam mo yun, yung parang napipigilan kayo. Maybe you are restricted at maaari na this is self-imposed restriction, Gemini. Pwedeng isip nyo to, you are self-sabotaging. Maaari, no? Related dito sa hesitation energy, yan ang pakiramdam ko, na meron kayong gustong gawin, meron kayong naiisip gawin, but you are parang pinipigilan ninyo yung inyong sarili na mag-take action, no? Kaya yon, self-imposed limitation, kumbaga, no? So, what else? We have 3 of Wands. Ayan. Good fortune ito, no? Mababalot kayo ng swerte. Kaya as much as possible, tanggalin na, no? Yung negative energy na to. Iwasan ninyo yan. At ito, tanggalin na yan sa isip ninyo. Because this could be an illusion. This could be something na kayo lang din naman na nagkikreate sa isip ninyo. 'Di ba? Na
pinipigilan ninyo ang inyong sarili, and that is negative energy. So, tanggalin natin yan, at as much as possible, i-transmute natin yan into something positive, para itong swerte ang bumalot sa'yo, ito yung dumating sa buhay ninyo, yung mga blessings na yan, 'di ba? Ang dumating sa buhay ninyo. Travel is also imminent for some of you dito, Gemini. Baka kayo ay nagbabalak din magbiyahe, no? And this could be biyahe na, baka this is international travel, no? Yun ang napipick up ko dyan. This is related to pag-aaral, expansion ng negosyo. Baka ang iba sa inyo is going to travel dahil magra-relocate na kayo. Baka merong overseas opportunity na trabaho, yung ganon. Kaya good luck, no? Good luck sa'yo. We have Six of Swords. This is another travel energy. So, biyahing-biyahe talaga si Gemini. At pwede na relocation ito, no? Relocation. Ang iba siguro sa inyo, baka ito yung sitwasyon na nag-hesitate kayong gawin. Kasi, dito sa Six of Swords, ang pinanggagalingan ninyo rito, maaring something na mahirap na sitwasyon. This could be something na toxic na para sa'yo, unhealthy na para sa'yo. This could be a toxic work environment, this could be a toxic relationship, maybe you're dealing with a toxic people, a person, family, mga ganon, ano? At maaaring gusto ninyong iwanan na ang sitwasyon na to pero nag-hesitate kayo. Pwedeng ganon because maybe you are worried about yourself. Kasi baka hindi kayo sanay na mag-isa. Diba? Pwedeng ganon. But, you know what? With the Six of Swords, itutuloy ninyo yan. Kaya mawawala yung hesitation na yan. Magkakaroon din kayo dito ng fixed decision sa sarili ninyo. Mapag-iisipan ninyo talaga yan ng mabuti. Maaring mawala na ito. Mawawala na yan yung parang pagpipigil ninyo sa inyong sarili at tutuluyan ninyo ang pag-alis. Mamamayani sa isip ninyo rito yung positive effect ng kung aalis na kayo sa sitwasyon na to. Kaya pwedeng tutuluyan nyo talaga ang pag-iwan sa sitwasyon na ito. And you are heading towards a new life. You are heading towards a new place. No? Nasa tingin ninyo, doon kayo magiging safe, doon kayo magiging tahimik, diba? At makapagsimula kayo ng bagong buhay. So, relocation, ano, yun napipick up ko dyan. Queen of Pentacles, wow, so napakaganda. You are heading towards financial freedom, abundance, and prosperity. So, kung saan kayo manggagaling, no, papunta kayo dito sa magiging maswerte kayo pagdating sa pera. Magiging maswerte kayo pagdating sa pamilya. No? Yung ganon. Kasi, si Queen of Pentacles, this is a very, abundant and prosperous energy. Kaya, papunta kayo doon. So, kung saan man kayo papunta, Gemini, doon kayo siswertehin. No? Kaya, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Pauna mensahe po ninyo, promise. Ayan. So, baka meron ditong magpo-propose sa inyo, Libra. Kung kayo ay nasa relationship na, baka meron ditong magpo-propose na, no, for marriage. What else? We have compromise. Ayan. So, some of you dito, baka merong kaaway, merong hindi pagkakaintindihan with another person, and this could be an office situation. Baka this is work situation, ano, sila, office outfit, kaya pwedeng, work-related, no, yung sitwasyon na to na merong pag-aaway na nangyari, merong hindi pagkakaintindihan na nangyari in the past, no? At ngayon, someone is going to act as a mediator, no? At kayo'y magkakausap na. Maaaring kayo ipagbabatiin, and maybe you are going to enter into a compromise, no? Para magkaayos na, mag-reconcile na, at magkaintindihan na. We have stop. Ayan, tigil muna. Okay? Tigil muna. Take a break. Take a pause. At pag-isipan mo, okay, ang mga gagawin mo. Before you do anything, pag-isipan mo muna.
or maaaring kailangan mo munang tumigil sa kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo at magpahinga ka. Kasi maaari din na dahil may mga problema ng ganitong nangyayari ay may imbalance sa buhay ninyo. Kasi 'di ba kapag meron tayong imbalance na nangyayari sa buhay, it is manifesting as a problem, nagmamanifest yan sa ibang parte ng buhay natin na nagiging chaotic ang sitwasyon, nagiging problemado, or kung ano pang kaguluhan. Kasi nga, may imbalance. Hindi ninyo nabibigyan ng tamang attention or panahon ng mga areas of life. Kaya, yun, nagre-resulta sa problema. Diba? Kaya, maaring ito yung panawagan sa inyo. Tigil muna, okay? Take a pause sa kung ano man ang mga pinagkakabalahan ninyo, i-re-evaluate ninyo ang inyong mga sitwasyon. Re-evaluate, ano ba ang inyong priorities sa buhay? 'Di ba? Kasi mamaya, may mga distractions na yun ang kumukuha ng inyong panahon, oras at atensyon rather than giving it to areas of life na nangangailangan ng oras ninyo, ng panahon ninyo, ng pansin ninyo, baka napo-focus kayo doon sa mga distractions. 'Di ba? Kaya teka muna, atras ka muna, step back a little from what is making you busy, and mapagnilay-nilayan mo ang inyong mga ginagawa, ano ang inyong sitwasyon sa buhay ngayon, para mas makapag-isip ka ng maayos, mas mailagay mo sa mga tamang, sa priorities ninyo, ma-figure out ninyo, ano nga ba talaga ang dapat na nasa number 1, number 2, number 3, and so on, sa priority list ninyo, para mabigyan ninyo ng tamang panahon. Okay? What else? We have luck. Wow. Suswertehin kayo. Baka mananalo kayo rito sa Game of Chance. Meron ditong $10 million. Wow. Na pwede ninyong mapanalunan. Diba? Meron sabi dito, jackpot, fortune, reward. So, pwedeng mananalo kayo sa Game of Chance. Maaaring makuha ninyo yung jackpot. Suswertehin kayo. Diba? May swerteng dadating sa pera. At baka mabigyan kayo ng reward, no? So, maaaring reward din ito para sa inyo. Financial reward ito para sa inyo sa kung anumang bagay ang ginawa ninyo, no? So, good luck sa iyo dyan. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have Knight of Cups. Ayan. So, meron tayong proposal dito. Meron tayong Knight of Cups, no? So, this could also signify marriage proposal. So, definitely, no? Merong iba sa inyo rito na magkakaroon talaga ng marriage proposal. Or, pwedeng meron ditong manliligaw or merong may liligawan, yung ganun. Or, baka nga, merong makikipag-date sa inyo. Wow, Ace of Pentacles, napakaganda. Uy, Libra, this is nakakatuwa naman. Sobrang nakakatuwa. Biglang kumabog ang dibdib ko kasi Ace of Pentacles is an abundant and prosperous energy. Tapos, this also, this could signify din na pwedeng manalo kayo sa mga Game of Chance. Tapos, meron tayong luck energy, 'di ba? Meron ditong sinasabing jackpot, fortune, 'di ba? Kaya, tapos may reward. So, maaari, no, ng iba sa inyo dito, Libra. Talagang maaaring manalo kayo. 'Di ba? Maaaring manalo kayo. Kaya, wow. 'Di ba? Kaya tanggalin nyo na, no? Ito, yung galit, yung inis, 'di ba? Tanggalin nyo na yan, ano? Para walang negative energy na bumalot sa iyo. Walang any negative vibe, no, na dumikit sa energy field ninyo. Kaya i-transmute niyo lahat ng negativity na yan, ano? Tanggalin nyo na yan sa buhay ninyo. Tanggalin nyo na yung mga sama ng loob ninyo para hindi ninyo masabotage yung swerte na to, yung abundance na to, yung energy na to. Kasi kahit meron kayong ganito, no, sa inyong reading, kunyari, although hindi naman ito personal reading, collective reading ito. So, but meron din naman ditong kahit papano magre-resonate sa inyo, 'di ba? Kahit let's say for example, meron kayong ganito nga sa reading ninyo. Pero kung punong-puno kayo ng hatred sa puso ninyo, punong-puno kayo ng galit, punong-puno kayo ng inis, ng tampo,
'Di ba? Hindi rin papasok sa buhay ninyo yung swerte na to. No, yung mga magagandang energy na to. Kasi balot na balot kayo ng negativity, no? At kung yun ang kasi 'di ba, tandaan niyo po na kung ano yung nararamdaman ninyo, anong energy ang pinuput out ninyo into the universe, yun din ang babalik sa inyo. 'Di ba? Yun din ang papasok sa buhay ninyo. Kaya as much as possible, in order for you to attract, no, in order for you to magnetize this energy, yung luck na to, yung abundance and prosperity na to, para makapasok ito sa buhay ninyo, dumikit talaga to sa energy field ninyo. Tanggalin ninyo yung kumukontra dito, yung opposite nito, which is negative energy. Tanggalin ninyo yung mga negative vibes na yan. Tanggalin ninyo yung mga samaan ng loob, yung mga ganon. Para lahat ng mabuti, lahat ng maganda, lahat ng maswerte, yun ang dumating sa buhay ninyo. Kaya minsan, may mga nagsasabi na lagi kahit may iba sa mga sa mga viewers dito sa ating sa mga readings natin, hindi ko na matandaan kung sa anong sign yon ko nabasa yung comment na nakikinig siya sa iba't ibang klaseng reading, no, sa iba't ibang readers, no. Marami siyang pinapanood, pero lagi niyang naririnig, no, na merong swerte, na merong good luck, merong fortune, merong abundance, merong prosperity, pero hindi naman daw yun nangyayari sa buhay niya. Hindi naman daw yun dumadating sa buhay niya. Maybe kasi, 'di ba, punong-puno, siguro punong-puno siya ng negativity sa buhay niya. Punong-puno siya siguro ng negative vibe. Instead na ma-attract niya yung mga ganitong klaseng energy, hindi. Kasi puso niya, isip niya, bibig niya, baka puro masama yung sinasabi, para puro negative vibe, low vibration energy, yung sigurong bumabalot sa kanya. Kaya kahit anong marinig niyang mga readings, kahit magpa-personal reading pa siya, 'di ba? Pero kung siya mismo yun ang nararamdaman niya, di syempre ang maa-attract niya negativity din, 'di ba? Kaya ganun lang yun, no? Kaya wag na nating minsan, 'di ba, para ma-attract na natin itong mga magagandang bagay na to, all the positivity, all the good things in the world, sa puso natin, sa isip natin, gawin na natin, no? Naisipin na lang natin kung ano ang mabuti. Gawin na lang natin kung ano ang mabuti, kung ano ang positibo. Para ganong klaseng energy din, no? Ganong klaseng mga sitwasyon ang ma-attract natin sa buhay natin. Okay? Tulad nito, 'di ba? Meron kayong swerte sa inyong reading. Meron kayong abundance and prosperity, 'di ba? Maaaring may windfall of money din dito na dumating sa inyo. Maaaring ito na yung pagsisimula ng continuous inflow of abundance and prosperity, and all the good things, no, sa buhay ninyo. Maaaring meron din dumating dito na magandang offer, 'di ba? Para sa trabaho, karera, negosyo, investment, or anything, inheritance, 'di ba? Para lahat ng 'yan dumating sa buhay ninyo. Para lahat ng 'yan dumikit na sa energy field ninyo. Tanggalin na ninyo yung mga negativity sa buhay ninyo. Okay? Para wala nang maging barrier. Kasi it could stand, yung negativity na yan could stand between you and these beautiful energies. Yung negativity na yan can stand between you and your success, between you and your happiness and good fortune, 'di ba? So, eto din si Ace of Pentacles, ang energy nito is to change, no, your the landscape, no, of your finances. Kaya ito na yung i-welcome natin. Ito na yung i-attract natin sa buhay natin. Okay? Para mabago na ang inyong sitwasyon for the better. Death energy, napakaganda. No, maaari din, 'di ba? Ang iba sa inyo talaga maaring papunta na kayo doon sa pagbabago, sa magandang pagbabago, no, para sa buhay ninyo. Kasi death energy is a major transformation, and this is the kind of change na kayo yung mag-i-initiate. Idea ninyo to, ginusto ninyo to, natuldukan na kung ano man ang hindi magandang pangyayari sa buhay ninyo.
choice ninyo to, no, na you want to put an end to something na hindi na nagsiserve ng inyong best interest, hindi na nagsiserve ng highest good ninyo, tatanggalin mo na to. Lahat ng negativity, no, tatanggalin mo na para mag-welcome ka na ng bago, something new sa buhay ninyo. So, this is really good kung papunta na nga kayo doon sa sitwasyon na ganito, na tatanggalin mo na, aalisin mo na sa buhay mo yung hindi maganda, tatanggalin mo na yung nagpapaproblema na lang sa'yo, nagbibigay na lang sa'yo ng stress, aalisin mo na yan. You are making room for these new things, for these beautiful things sa buhay ninyo, so which is really, really beautiful. Hanged Man, yan, so, this is stagnation energy. So maaaring ito yung paraan, no? Ito din yung way of the divine universe to give you a chance na makapagnilay-nilay kayo, makapag-isip-isip kayo, makapagplano kayo ng maganda para sa buhay ninyo, no? Kasi if you are really busy, if you are 100% focusing, no, sa kung anumang bagay ang pinagtatrabahuan mo sa ngayon, wala kayong panahon para makapag-isip-isip. Kasi kung sobrang busy talaga kayo, sobrang marami din kayong obligasyon, responsibilidad, no? Kaya titigil muna ang lahat, no? There is going to be some kind of pause or stoppage sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo. At ito yung panahon na makakapag-isip-isip kayo. Ito yung panahon na titigil talaga kayo at magmumuni-muni, and at the same time makakapagpahinga ang inyong katawan, no? And you'll be able to ground yourself. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Aquarius, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe and please hit the notification bell po para updated kayo sa mga uploads natin. And just so you know, everyday po ako nag-upload. Okay? So, this is Marionette Energy. Ayan, so maybe, no, ang iba sa inyo is being dictated by someone, maybe your life is being run by other people, no? Kaya para siguro kayong sunod-sunuran, para kayong puppet siguro ng kung sino man, no? So siguro talagang sobrang bait din ninyo at maybe you are doing this to please someone, 'di ba? Kung sino man sa buhay ninyo, no? Kaya sumusunod na lang kayo para walang gulo, walang ingay, walang problema, no? So maaring ganoon ang sitwasyon ng iba sa inyo. We have pride. Ayan. So maaring meron kayong accomplishment dito, meron kayong na-achieve sa buhay, kaya you are taking pride of yourself. So which is really good kasi parang you are appreciating your efforts, you are appreciating yung binuhos din yung oras, panahon, atensyon, lahat-lahat, no, ng effort na binigay ninyo sa kung anumang bagay na pinagtagumpayan ninyo rito, no? Talagang you are very proud of yourself. So what else of who you have become, 'di ba? Robbery, ayan, warning ito para sa inyo, Aquarius. This is an important warning para sa inyo. Mag-iingat kayo kasi there could be people around you na hindi ninyo mapagkakatiwalaan, okay? Baka merong nagmamatsyag, nagta-timing lang kung kailan ka manakawan, kung kailan ka mabudol, kailan ka maloko, 'di ba? Kaya wag kayong papakampante lang, no? Wag kayong magiging mapagtiwala, no? 100% agad-agad nagtitiwala agad kayo sa mga tao, no? Hindi naman masamang magtiwala, pero yung bang alam niyo na yung pinagkakatiwalaan niyo totoong mapagkakatiwalaan, hindi ba? Kaya yun, no? There are so many scammers, robbers, no? Sa paligid natin, kaya maging vigilant kayo at lagi pa rin kayong magpapasiguro. Okay? So, what else? We have relaxation. This is also the time also na kailangan mo din mag-relax. Kailangan mo din na magpahinga. Pagpahinga mo yung inyong katawan, ng inyong sarili, para maramdaman mo din yung peace, maramdaman mo yung tranquility. Okay? Para nang sa gayon, Aquarius, magkaroon kayo ng time din, no, na maibigay mo sa sarili mo, no, na makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo, yung ganun ba?
Okay, so tignan natin kung ano pa ang ganap para kay Aquarius. Baka kasi siguro, 'di ba? Kahit pagod na kayo, go pa rin kayo. So, mag-relax ka naman. Okay? Kailangan natin ng balanse sa buhay. Kaya, ibalato mo din yan sa sarili mo. 7 of Cups, marami kayong pagpipilian. No? So, parang nagmimini mo siya dito. Maraming choices. Siguro na nandiyan dyan sa inyong harapan. Kaya, kailangan pag-isipan mabuti. Okay? Think about it. Huwag muna kayong tatalon agad sa isang sitwasyon, no, na hindi man lang ninyo napag-isipan mabuti. Kasi para wala kayong pagsisihan in the end. 'Di ba? Makuha nyo talaga kung ano ang para sa'yo. Kung ano ang best para sa'yo. We have 2 of Swords. Ayan nga. Meron kayong pinagpipilian. Meron kayong desisyon na kailangan gawin at hindi pa kayo handa rito. No? Hindi pa kayo handa. Pwede rin na decision ito regarding a different situation, no? Pwedeng hindi ito related dito for some of you. At naguguluhan siguro kayo. No? Naguguluhan. You are indecisive sa ngayon. And you know what? Sa mga pagkakataong ganito, makakatulong sa inyo if you are going to makakatulong sa inyo makapagdesisyon, malinawan ang inyong isipan if you're going to tune into your intuition. Okay? Tune into your intuition dahil yun ang makakagabay sa inyo patungo sa tamang daan. No? Gagabayan kayo nito para makuha ninyo ang right choice para sa iyo. Okay? At hindi kayo magkakamali na hindi ninyo pagsisisihan ang inyong magiging desisyon, yung ganon. The Chariot. Wow, so there is success na naghihintay sa inyo rito, Aquarius. There is success at papanda rin ninyo dito yung inyong kagustuhan, yung inyong willpower. So, maaari, no, na makakaalis na kayo sa dictatorship na to. Energy. Maaaring sa ngayon maglalakas ng loob na kayo na bawiin na yung inyong kapangyarihan over yourself. Maybe you are going to reclaim your freedom, your personal power, kaya magagawa nyo na kung ano ang gusto ninyong gawin rito. No? So, kasi dito, you are heading towards something na doon kayo magtatagumpay or pagtatagumpayan ninyo. Maybe, magde-decision talaga kayo rito na iwanan na ang sitwasyon na yan, na dinidiktahan kayo na kung sino man at handa na kayong gawin kung ano man ang mga gusto ninyong gawin. Ano yung sinasabi or binubulong ng puso ninyo? Ano yung makakapagpasaya sa soul ninyo? Diba? Kaya ito, willpower, determination, focus equals tagumpay. So, magtatagumpay kayo sa kung ano man ang gagawin ninyo rito. What else? We have the moon energy. Ayan. This is a reminder para sa inyo, no? Na tama to na hindi muna kayo nagdedesisyon. Tama to na hindi muna kayo you are not jumping into a decision dito na talagang hindi kayo sigurado. Kasi si Moon, sinasabi dito na kung ano man ang basehan ng inyong desisyon sa ngayon, hindi pa kayo sigurado dyan. No? Parang iniisip din ninyo na, sige, gagawin ko na to. Pagdedesisyonan ko na to. Pero hindi kayo sigurado. Kaya parang sinasabi sa inyo dito ni Moon Energy na, teka lang, wag muna. Okay, wag mong pilitin. Wag mong i-push yung desisyon na yan. Kasi hindi ka pa sigurado. At hindi malinaw pa sa sarili ninyo kung ano yung sitwasyon, no? You can't see the truth of the situation yet. Kaya mas mabuting wag mo muna tong pagdesisyonan. Okay? Makinig ka sa iyong intuition. Makinig ka para magkaroon ka ng gabay kung ano nararapat mong gawin sa ngayon. Okay? And pay attention to your dreams, no? Kasi yung mga panaginip natin, guidance din yan para sa atin. Lalo-lalo na kung tayo hindi nakikinig, no, sa ating intuition, dinadaan, no, ng universe, yung gabay niya through dreams. Kaya pay attention din kayo sa mga elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip, kasi yan din ang magiging reference ninyo, no? Yan ang magiging gabay ninyo. So, yun, isulat ninyo, write them down on paper, kung ano man ang mga elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip, write them down on paper, i-google ninyo, hanapin ninyo spiritual meaning, no, ng kung anong elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip. And isulat ninyo yan,
no? Para mababalik-balikan ninyo, and that could be your guide, no? Sa inyong mga sitwasyon. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.